Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasani puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na maghatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa kauna-unahang Tri-Media News Program. Ito po ang Pilipinas Update Global. US Navy nagtayo ng repair facilities sa Palawan. Inanunsyo ng US Embassy na magtayo ang US Navy ng 2 pasilidad para sa repair at maintenance ng mga barko ng Philippine Navy sa Oyster Bay at Quezon, Palawan, bilang bahagi ng pagtutulungan para sa free, open and resilient Indo-Pacific. Ito ay tugon sa lumalalang tensyon sa South China Sea. Magnitude 5.8 earthquake tumama sa Luzon. Ayon sa GFZ o German Research Center, may nangyaring magnitude 5.8 na lindol sa Luzon noong July 15. Nangyari sa shallow depth na humigit kumulang na 10 kilometers. Walang malawakang pinsala na naiulat, ngunit patuloy ang inspeksyon. Lilima rin ng National CPR Day sa Marikina. Ipinagdiriwang ang pangalawang National CPR Day sa Marikina City na hinihikayat ang publiko na matuto ng CPR. Nakatuon ito sa kaligtasan ng bawat mamamayan at sinusuportahan ng Philippine Heart Association. Pagkakaisa para sa child rights advocate na nakakulong. Ang church group na Conference of Major Superior sa Pilipinas ay nananawagan ng suporta para sa Nanay Sally Uhano, isang child rights advocate na kasalukuyang nakakulong dahil sa rebellion charges. Tinawag siyang a woman of deep compassion and unshakable commitment to justice. Samantala, sa mga balita naman sa ibayong dagat, NATO magpapadala ng Patriot missile system sa Ukraine. Inihayag ni General Alexis Grinkowitz, ang nangungunang commander ng NATO sa Europa, na inihahanda na ang pagpapadala ng mga Patriot missile defense system mula sa US patungong Ukraine. Ito ay tugon sa patuloy na banta mula sa Russia. Samantala, pumirma rin ang Germany at UK ng bagong kasunduan sa seguridad upang patatagin ang suporta sa Ukraine. Pinili rin ng US na ipagpaliban ang ilang shipment ng armas sa ibang bansa tulad ng Switzerland upang unahin ang Ukraine. Malawak ang baha sa South Korea, libo-libo ang inilikas. Dahil sa matinding pag-ulan, binaha ang mga probinsya ng Gyeonggi at South Chungcheong sa South Korea. 4 ang naitalang nasawi habang mahigit 1,300 katao ang inilikas. Patuloy ang operasyon ng pag-rescue at nagbigay ng babala ang mga otoridad para sa posibleng pagtaas pa ng tubig sa mga susunod na araw. Kaguluhan sa trapiko sa Europa dahil sa strike ng French air traffic controllers. Nagkaaberya sa libu-libong biyahe ng eroplano sa buong Europa
Matapos ang 2 araw na welga ng mga friends at air traffic controllers, mahigit 3,700 flights ang naantala sa halos 1,400 kada araw ang nakansila na nakaapekto sa mahigit 1,000,000 biyahero. Tinatayang nasa 120 milyong euro o halos 7.5 billion ang lugi ng mga airline companies. Inabisuhan ang mga pasahero na maghanap ng alternatibong biyahe tulad ng tren dahil limitado ang bayad na maaaring makuha mula sa airline sa ganitong sitwasyon. Sa iba pang mga lokal na balita, 2 pang sako ng buto na iahon sa Taal Lake. Kinumpirma kahapon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may panibagong 4 na mga sako ang natagpuan sa patuloy na search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard o PCG para sa nawawalang mga sabongero sa Taal Lake. Ani Remulla, 2 sa 4 ay naglalaman ng mga buto at 2 naman ay buhangin na pabigat para sa pampalubog. Ang mga sako ay na-recover sa bahagi ng Bayan ng Laurel, ang lugar na itinuro ng source na bahagi ng ibinunyag ni alias Totoy o Julie Dondon Patidongan. Natukoy mula sa mga buto ang bahagi ng ribs ng tao bagamat hindi pa madetermina kung ilang tao ang posibleng kasama sa mga natagpuang buto. Nasa kustodya na ng forensic team ang mga na-recover na buto at iba pang ebidensya para isailalim sa pagsusuri. Samantala, handa ang DOJ na ipatigil ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero matapos magpamalas ng usok ang bulkang Taal sa naganap na minor phreatic eruption kahapon ng hapon. Sinabi ni Remulla na kung magiging balakid at panganib sa kalusugan ng mga nagsasagawa ng search at retrieval ay posibleng ipahinto muna ang operasyon. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV. For Philams, by Philams, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with Philam TV. Visit our website, www.philamtv.us. Marcos, bukas pa rin ang pintuan para kay BP Sara. Hindi pa rin tuluyang isinasara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pintuan para kay Vice President Sara Duterte at nakahandang tanggapin ang anumang makabuluhang suhestyon nito para makatulong sa taong bayan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi tinatanggihan at hindi sinasara ng Pangulo ang kanyang pintuan para sa Vice Presidente kung ang kanyang mga idea ay makakatulong sa bayan. Hindi tinatanggihan at hindi isinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat ng maaaring suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po iyan kung ito naman ay makakatulong sa taong bayan, sinabi pa ni Castro. Subalit mismong si BP Sara aniya ang nagsabing may formula siya kung paano mapapababa ang presyo ng bigas. Subalit hindi naman ito ibinabahagi sa gobyerno dahil ayaw niyang tulungan ang presidente. Giit pa niya, hindi si Pangulong Marcos ang humaharang sa mga gustong gawin ni BP Sara para sa taong bayan dahil nakikinig ang gobyerno sa mga mungkahing may kabuluhan. Ang reaksyon ni Castro ay kaugnay sa pahayag ng kampo ni Vice Presidente na malaking kasiraan sa serbisyo nito ang hindi pagbibigay ng papel sa gobyerno tulad ng hindi pagsuporta sa kanyang mga programa
at proyekto dahil sa limitadong pondo ng Office of the Vice President. Kaugnay naman sa umano'y limitadong budget ng OBP, sinabi ni Castro na nagkataon lamang na hindi na ipagtanggol ng maayos ni Vice Presidente sa Kamara ang hinihinging budget niyang 2025 na 2.03 billion at sa halip ay binigyan ang OBP ng 733 million. Para aniya sa proposed 2026 budget, binigyan ang OBP ng 903 million, mas mataas ng 170 million at kung nais ni VP Sara ng mas mataas pa rito, dapat ay maidepensa niya ito ng maayos para mapagbigyan ng mga mambabatas. Samantala, para sa ulat panahon, hagupit ni Crising dapat pagandaan. Bilang paghahanda sa bagyong Crising, pinakilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno para sa pagtugon ng mga maapektuhan nito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, itinaas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Red Alert ang status ng bagyo. Nagsasagawa na rin ng Pre-Disaster Risk Assessment at muling binuhay ang Virtual Emergency Operation Center. Inatasan ng NDRRMC ang mga nakatalagang duty officer ng mga kaugnay na ahensya na mag-report sa NDRRMC kabilang na ang Armed Forces of the Philippines Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Nagpapatuloy na rin aniya ang pagbabantay ng Department of Science and Technology o DOST, pag-asa sa galaw ng bagyo. Gayon din ang koordinasyon ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na opisyal para masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa mga lugar na dadaanan ni Crising. Mayroon na pong direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned agency tulad ng NDRRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon pa kay Castro, naka-alerto na rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang alalayan ang mga maapektuhang mamamayan sa pamamagitan ng paghatid ng mga pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga ito. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang Tropical Depression Crising sa layong 520 kilometro, silangang-hilagang silangan ng Huban, Sorsogon o 470 kilometro, silangang-hilagang silangan ng Birak, Catanduanes. Nakataas ang signal number 1 sa southern portion ng Batanes, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, northern at eastern portion ng Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometro bawat oras at pagbugso sa aabot sa 70 kilometro bawat oras. Naabot ni Crising ang tropical storm category kahapon at magpapatuloy ang lakas sa may Philippine Sea. Maaabot nito ang severe tropical storm category ngayong Biyernes ng hapon o gabi bago lumapit sa Northern Luzon. Inaasahang maglalandfall ang bagyo sa mainland Cagayan ngayong Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga at pagkatapos ay babagtas pakanluran ng northern portion ng Northern Luzon at sa kagagawin ng kanlurang hilagang kanluran hanggang sa lumabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Sa balitang pampalakasan, Pilipinas kasali na sa 2025 World University Games. Sumali ang Pilipinas sa 2025 Summer World University Games sa Rhein-Ruhr, Germany. May kupunan ng men's basketball, Mapua Cardinals, athletic table tennis, volleyball at iba pa na nagsimula noong July 16. Magnitude 7.3 lindol sa Alaska Peninsula, tsunami warning
kaswal na alon, walang malawakang pinsala. Noong Hulyo 16, bandang tanghali, yumanig ang Southern Alaska, peninsula ng malakas na lindol na may lakas na 7.3, dahilan ng tsunami alert sa mga baybayin. Ipinatupad ang evacuation protocols gamit ang sirena, cellphone at community alerts. Iniulat na walang malubhang pinsala at ang pinakamalaking alon ay 3 to 4 pulgada lamang. Binanggit ng mga seismologists na bahagi ito ng patuloy na seismic sequence simula 2020, ikatlong notable event sa lugar. Ipinaliwanag ang kahalagahan ng pagiging handa sa susunod na tsunami advisories. Bagamat hindi umabot sa malawakang pinsala, nagpapaalala ang pangyayaring ito sa patuloy na panganib sa seismikong aktibidad sa Alaska, isang aral na manatiling alerto sa anumang darating.